I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos against the baseless accusations made by the Vice President Sara Duterte. These accusations that our Speaker intended to harm her or that he is involved in illicit activities are nothing but unfounded and irresponsible allegations meant to distract and discredit. First, Mr. Speaker, let us recognize the kind of leadership Speaker Romualdez has exemplified. Under his stewardship, this House has worked tirelessly to pass transformative legislation that directly impacts the lives of millions of Filipinos. From championing economic recovery measures to addressing pressing national security concerns, the Speaker's vision and decisive leadership have steered this chamber toward progress and stability. These are the qualities of a statesman, one who places the nation's welfare above all else. Second, Mr. Speaker, let us consider the gravity of the accusations hurled against him. To accuse someone of plotting harm or engaging in illicit activities without a shred of evidence is not only reckless but dangerous. Such baseless statements undermine the very fabric of our democratic institutions. They erode public trust and divert attention from the real issues our nation faces. These allegations, Mr. Speaker, are nothing more than a desperate attempt to smear the reputation of a man who has consistently demonstrated his commitment to serving the Filipino people. Let us also ask, why is the Speaker being targeted? Is it because of his success in uniting this House under a shared vision for progress? Is it because his leadership has garnered respect and trust not just from his colleagues here, but from the Filipinos at large? Or is it simply because his integrity and competence stand as a stark contrast to those who thrive on baseless accusations and political theatrics? Mr. Speaker, this chamber must stand firm against attempts to tarnish the reputation of its leader. Speaker Romualdez has always conducted himself with honor and dedication. His track record of service speaks louder than any false accusation, and his commitment to the rule of law and public accountability remains unshaken. Hi everyone, ayan, narinig nyo mga kababayan yung sinabi ni Congressman Barbers. Bakit nga ba kasi tinatarget at sinisiraan or niyuyurakan at inaalipusta ang pagkatao ni Speaker? Kaya pinagtatanggol talaga nila kasi leaders nila po yan eh. Dahil dito po sa confidential fund ni Sara, no? Talagang galit na galit sila kay Speaker na hindi mo malaman kung ano po ang dahilan, ano po ang basehan, bakit sila galit. Nakita nyo ba na inaaway ni Speaker si Sara? Ang mga Duterte family, hindi. Ni isang salita, wala kayong narinig kay Speaker. Tahimik para sa Pangulong Marcos Jr. lang. Ngayon, nagkaroon po kasi ng issue yan at bakit nabuksan niyang confidential fund na kay Sara Duterte na kung saan may maling paggastos. Ang chairman kasi dyan si Congressman Chua. Ngayon, every year kasi ang national budget, ang House of Representatives ang nag-aproba niyan mga kababayan, 'di ba? Correct me if I'm wrong. Ngayon, itong budget ni Sara Duterte, karapatan po ng House na alamin yung budget itong nakaraang 2022 or 2023 na malaman kung saan napunta or saan ginasta ang pera. Nang sa ganun, kung maganda naman ang patutunguhan ng pera o ginasta ng maayos, no? Yung pera na yon, yung 612 point something million na nawala na OBP at saka DepEd, kung ang pera na yon napunta sa mga magagandang proyekto at kumpleto ang resibo, siyempre mga kababayan, hindi na po kailangan questionin ng House yun, ng House Committee. Automatic na yun. Okay na yun. Kasi walang walang korupsyon. Okay na yun eh.
Kaya, sa susunod na budget na naman kay Sara, walang sabi-sabi, ibigay ka agad. Kung nakikita nila na ang tamang paggastos ni Sara Duterte ay maayos. Kaso hindi Kaya doon nag-umpisa po ang hearing. May nakita ang House Committee na hindi maganda sa pagkagastos ng pera, ng budget ni Sara. Kaya yon nag-umpisa ang investigasyon doon. Dahil nag-umpisa ang investigasyon dyan tungkol sa confidential fund ni Sara, may nakita silang mga anomalya. Ika nga, sa madaling salita, korupsyon. Bakit? Kasi po hindi po sinagot ni Sara Duterte ang mga katanungan ng House Committee. Saan ba napunta ang pera? Bagkos, ang ginagawa niya, hindi po siya sumipot. Pati yung mga staff niya, hindi niya pinasipot. Pero dahil ang House may karapatan na usisain yan kung saan napunta, kasi pera po ng bayan yan trabaho po nila yan. Hindi mo na dapat questionin yun. Bakit ganito ang House of Representatives, ganito, gano'n? Ay, maling-mali yung pag-iisip nyo. Diba? Karapatan nila yan, trabaho po nila yan. Diba? Walang kakwinta-kwinta itong mga congressman pag hindi nila usisain yung confidential fund na yan kung saan napunta sa hindi maganda. Diba? Trabaho nila yan Masisira ang kredibilidad ng pagkatao ng mga congressman na ito pag hindi nila ginawa yung trabaho nila. Siyempre, ang House of Representatives. Kaya hanggang ngayon, hanggang nag-hearing, nakailang hearing, ayun, ito naman si Sara, nagwawala kung ano-ano na pinagsasabi sa social media. Doon nag-umpisa po yan sa confidential fund. Kaya tinitira nila ang House at si Speaker. Kung ano pinagsasabi kay si House daw, sabi ni Duterte, ni Digong, kurakot daw ang House. Bakit? 'Di ba? Kung makapagsalita sila, parang napakalinis or perfect ang pamumuno niya. 'Di ba? Ganon, guys. Yun ang umpisa yun hanggang ngayon. Sa madaling salita, no? In short, ayan na ang nangyari. Nagkabistuhan na. Yung mga staff niya, pag tinatanong, nagkasakit-sakit na, nahuhospital na. Hindi mo alam kung style nila yun para hindi sila matanong or hindi matuloy ang investigasyon. Hindi naman po pwede yun. Kasi kung hindi mo imbestigahin yan, mamihasa yan mga yan. At maraming gagaya. Sasabi ng ibang politician, total naman si Sara nga, hindi naman kini-question yung mga budget niya, itong budget niya sa OBP or sa kung saan. 'Di ba? Kahit naman nawawala yung mga pera, hindi naman sa kini-question, gagaya ang ibang politician. So, hindi naman pwede yun. Kaya, ang ginagawa ng House, talaga todo imbestiga sila dyan, mga kababayan. Yun ang umpisa. Kaya yan, nagwawala sila. Kaysa political motivated daw, political prosecution. Mayroon ba ganun? Hindi naman namumulitika itong mga to itong mga congressman na ito Ang sa kanila, trabaho nila, pag-usisa sa budget kung saan napunta. Kung napunta sa maganda, edi ibigay ka agad ang budget sa 2025. 'Di ba, mga kababayan? Di ba? Kasi si Sara Duterte, ayaw niya po masita. Gusto niya, gagawin niya yung dapat niyang gawin. Kahit gastusin niya ng gastusin kung saan-saan, ayaw niyang sitahin. Sino ka naman para gawin mo yun? Pera ng bayan yun. Ikaw bang may-ari ng pera ng Pilipinas? Hindi Kailangan mo sagutin yun. Ilabas mo kung saan napunta. Yun ang gusto niya, ayaw niya sitahin. Parang siya ang parang kung nakita niyo yung hearing dyan, akala mo kung sinong feeling entitled, hari-harian, kayang-kayanin niya itong mga congressman na ito. Mas powerful naman itong mga congressman kaysa sa kanya, no? Sa totoo lang. Ngayon, ayan na nag-umpisa. Tapos, kung ano nang pinagsasabi niya sa social media, nagtatalak-talak siya. Parang palengkera ba? Tapos dinamay na si Pangulong Marcos Jr. Di ba? Sabi ng mga mga alipores niya, mga dilis, bakit si Sara daw ang nakikita, hindi daw yung confidential fund ni Pangulong Marcos Jr. Bakit? Si Pangulong Marcos Jr. ba may kinurap? Hindi issue si Pangulong Marcos Jr. Ang issue, ito si Sara Duterte. Doon nakafocus ang mga congressman yung sa issue niya. Di ba? Tapos na yun.
na inusisa na yung budget ng Office of the President. Matik na, pasado na. O kasi, di ba, bago sila bibigyan ng confidential fund ng Office of the President, di ba uusisain pa yan kung saan napunta pera? Humarap nga si Secretary Bersamin may nakita ba ang House? Sa maling paggastos ni Pangulong Marcos Jr.? Wala. Obvious naman, kahit sino sa inyo nakikita nyo kung saan napunta yan. Tingnan nyo yung mga sakuna, kahit hindi sakuna. Di ba? Pumupunta si Pangulong Marcos Jr., umiikot yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. 50 million sa mga LGUs, 30 million, 20 million, kung ano-ano pa, 70 million. Doon na pupunta po yun. Sa mga magsasaka, nandoon na pupunta po yun. Lahat po yan. Alam nyo, ang Pangulong Marcos Jr., wala po kayong maibuta sa kanya sapagkat very organized ang paghawak ng kanyang confidential fund. Yan. Dahil si PBBM, maingat po yan. Iniingatan niya ang apelyido niya. Kahit mag-end ang termino niya, wala pa rin kayong maibubutas. Kasi yan, kumpleto ang resibo. Mula sa 5 giring-giring hanggang sa milyon-milyon na papel. Kumpleto ang resibo yan. Maniwala man kayo sa akin sa hindi, si Pangulong Marcos Jr., napakamaingat yan pagdating sa kanyang confidential fund. Ano yan guys? Tawag dito, very organized at itemized ang kanyang paggamit ng pera. Ang Pangulo ng Pilipinas po yan. Hindi niya ilalagay sa alanganin, inalagaan niya yan Kaya nga sa tumakbo sa pagka-presidente para sa mamayang Pilipino, hindi yung mangungurap. Jesus, matagal na yung bintang nyo, panahon pa ng papa niya. May napala ba kayo sa pagbibintang nyo sa kanila? Naipakulong nyo ba? Wala. Kasi ang totoong nag-aakusa, yun ang magnanakaw. Totoo po yun. Kaya ito po ang umpisa kung bakit nagkaganyan si Sara Duterte. Nandahil lang po yan sa pera, confidential fund, ayaw niyang masita. Ngayon sabihin nyo, sino ang nanggugulo? Siya ang mag-amang Duterte. Malinaw po yan. Ayaw niya po sitahin. Yun po ang katotohanan. Ayaw niyang masita. Di ba? Pag nasita, nagkanda sakit-sakit na ang mga staff niya. Kaya iwasan ang mangurakot. Di ba? Pera ng bayan yan. Ang daming alam nyo guys, ang daming naghihirap na Pilipino na mga maralita doon sa mga kabundukan. Dapat doon niya napunta. Tulungan nyo sila. Tapos sabi niya, ayuda. Bakit? Anong masama sa ayuda? At least, ibinibigay sa mamamayang Pilipino, tinutulong sa mamamayang Pilipino, kaysa naman yung kinukurakot. Diba? Ang confidential fund. Yan ang hirap sa inyo. Masama ba magtulong? Matagal ng panahon. Walang tulong ang mga maralita. Diba? Si Pangulong Marcos lang ang mayroong ganyang klaseng idea. Huwag niyo nang pakialaman yung kanyang trabaho. Trabaho niya yon. Yan ang kanyang idea. Yan ang magandang programa niya. Mga pakailamero kayo talaga. Pakailamera. Kayo ba ang Pangulo? Bakit yung Pangulo niya ginawa ba yung ganyan? Tingnan nyo ngayon mga katuwa ng ating mga kababayan. Tuwang-tuwa sila. Especially sa mga magsasaka, fisherman. Ramdam nila ang tulong ng Pangulo kasi number 1 priority niya yan, yung magsasaka. Yan ang mahirap sa inyo. Pag sinita, nagagalit kayo. Tapos ang palabas nyo, ang House of Representatives, ang mali, ang kurakot. Ang Pangulong Marcos Jr., ang kurakot. Kayo ang tama, kayo ang perfect. Wow, galing Parang hindi po kayo nakikita ng mamayang Pilipino sa pinaggagawa nyo di ba? Kaya may mga political content creator Yun ang trabaho nila para pag isiwalat itong mga baho ng mga pulpul na politician. Di ba? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Yan po ang dahilan kung bakit tinatarget nila si Speaker. Hindi nyo kaya ang House. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Tuloy-tuloy ang investigation ng confin niya yan. Maniwala kayo. So yun mga kababayan, thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.